Okay, kung ito yung pina-reset ko kahapon via scanner. So si Manong, twice o thrice ko siyang tinanong kung nag-retighten na ba siya dito sa negative terminal. Ang sagot niya sa akin, oo daw. Inulit ko uli, oo daw. Siguro sa sobrang excitement niya kahapon dahil first time niya makapag-reset ng throttle body. Look, gumagalaw. See? Kaya pala kapag nag-aircon load o nag-headlight ang load mo, yung RPM mo nagfa-fluctuate. It's because of this. Ay nako. Higpitan natin. Laki pa oh. Okay, tamang higpit lang. Ayan. Ginalaw niya kasi ito eh. Original pa to. Original pa to. Siya lang nagbaklas. Same with this one. Dapat ito lang ang binabaklas. Ay. Kaya tuloy wala sa alignment to. Itong wire na to, dapat nandito yan. Ay. Okay. Start tayo. Switch on. Start. Okay. Good. So, I don't know kung babalik ba ako kay Manong o hindi. Ganon kasi markado na sa akin yung mga ganong galawan eh. Actually, kahapon ang dami niyang pinagbabaklas dyan. Ang dami niyang pinagbabaklas. Kaya bantay sarado ako sa kanya. Binaklas pati yung socket ng ECU, map sensor, airflow sensor. Sinilip niya uli yung throttle body. Hinayaan ko lang siya pero binabantayan ko siya. Okay, whatever it is, hindi niya nga napatino ito. Okay. May scanner siya pero hindi siya marunong gumamit. Ako rin ang gumamit. Ako rin ang nag-scan. Ako rin ang nag-pindot ng okay doon sa scanner niya. Anyway, sige. So, that's it. At least back to normal na ito. So, kaya kung may problem at wala naman check engine, since this electronic throttle body, hindi siya yung cable type, hindi siya yung mechanical type na control, ipascan nyo. Pero make sure marunong yung scanner. I'm supposed to bring this unit sa master garage sa Cavite. The problem is, sabi ko kay Sir Jojo, masyado mataas ang throttle, ang RPM. Talo ako sa gasolina niyan. Pag nag-neutral ako, pumapalo yung, nag-minor ako, pumapalo sa 2.5 to 1.8 to 2.5 ang RPM. So, medyo delikado yun. At the same time, malakas sa fuel. Okay? So, that's it.